Haba na ng buhok mo. Pare, Oh, ayoko muna magpagupit. bakit? Magastos sa barbero. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, no? Okay, alright. Isang magandang hapon ng Webes. Muli na naman kami magsasama ni Kajik Ortiz dito sa programang Gulpid de Gulat at Truth and Knowledge sa Kakampi Online. Kajik, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Kung saan man kayo dako ng mundong ito. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. At samahan niyo kami. Basta maganda sa lahat. Pagtatalakay na naman sa mga issues na ating napapakinggan, napapanood dito sa Pilipinas. Ano ba magandang pag-usapan ngayon, Kajik? Alam mo, pare. Alam mo, wala ka naman pag-usapan. Yung nakakatawa, Wala ka naman pag-usapan ngayon, kundi kung paano nila dikdikin itong si Mayor Go. Oo nga, no. Alam mo, itong... Sinungaling daw eh. Totoo ba yun? Pagkasinungaling nga ba? Sabi nila yan. Pero ito lang masabi ko dyan, Sige nga. Pag piniston mo ang citizenship ng isang tao, kailangan may prueba ka. Okay? Paano preba? Na hindi siya Filipino citizen. Oo, nakakandidato eh, no? Oo. Di ba? Ano ba ang nakakandidato sino yan? Sino pangalan yan? Alice Go. Alice Go. Okay? Ngayon, yung pag pinanood mo yung kung ano, Senate hearing. Okay? Senate hearing. Kung ano-ano binabato sa Kaigo. Okay? Nagsimula ang hearing tungkol doon sa Pugo. Di ba? Yung, ano ba tawag doon sa Pugo? Philippine, ano yan? Online gaming. Offshore gaming. Online, Anyway. Okay. Ano bang ibig sabihin ng Pugo? Hindi ko alam ang Pugo na yan, kung ano yan. Alam ko, Pugo eh. Kaya na. Online gaming. Philippine Offshore Gaming Operators. Okay. Yung pala yun? Okay. Yan pala ibig sabihin ng Pugo. Okay. At hindi rin tayo. Ako, ganun din eh. Philippine Offshore Gaming Operators. Puro operator pala man nagpapatakbo niya, no? Okay. Okay. Ngayon, ito ang facts ng kaso. Ni-raid nila ang Pugo ng Marso, di ba? Marso ata yan. At ilang daan na tao yung doon? Marami. Marami. Sa Pilipino pa lang, nasa 100 na mahigit eh. Yung Pilipino, wala naman yun eh. Mga support lang yun eh. Taga-suporta lang, taga-linis lang yun at mga nagbiminti ng lugar na yun eh. Kasi may mga mall yun eh. Ngayon, yung involved sa Pugo, sabihin na natin 300 na mga Chinese, no? Pagkatapos ng raid, diniport. Okay. Lahat yun. Okay? Nag-file ba sila ng kaso? Sa deportation? Ng illegal operation ng Pugo? Hindi ko alam. Di ba wala? Oo, okay. Wala na balita. Bakit? Parang wala. Bakit wala?
Dahil ang Pogo, legal. Oh. Bakit Hindi, legal? legal ba yun? Oo. Hindi ba inalisan ng prangkisa ng pagkor yun? Pag mayroon ka prangkisa ng pagkor, nag-ooperate ka, at supposedly may mga tao na nagpagkor na nagsusupervise doon, nag-opisina doon. Legal, kasi kung illegal yun, di sana kinasuhan nila yung mga may-ari doon. Oh. Hindi. Ewan ko pagkapanood ko doon sa hearing kasi nga, kaya binigyan ng permit daw okay, sige. Ang hearing, huwag tayo maniwala doon. Kasi doon, kung si Gandol pa, haka-haka lang yun. Kasi it is not facts. Ang hearing, tandaan mo, opinion ng isang senador, sa palagay ko, sa tingin ko, yun ang mga sinasabi, na ikaw ay hindi Pilipina. Tingin ko. Meron birth certificate Meron siya birth certificate. Yun ang pino-question yung birth certificate Paano? Saan pinanganak? Sino na? Meron siyang birth certificate. Pinanganak siya sa Bamban, Tarlac. Pinakita niya nga yung birth certificate niya Date registration, di ba? Yung birth niya? Bakit ako? 12 anyos na ata ako register sa pagkuha ko na kukuha ako ng passport wala ka sa record ngayon bakit wala ako sa record? Ito pinag-usapan. Sige. Ito pinag-usapan namin ni Kajek medyo masalimuot to. Kanya-kanya opinion tayo. Pwede ka makihalo sa amin. Nagastusan pa ako sa paghanap ng kukuha ka na affidavit na nagpapatunay na kilala ka nila. Oo. Hindi, wala ka namang question Pilipino tapos, walang question Mukha mo palang Pilipino. Kung sabihin, kung nagkataon ka, John, kung nagkataon na ang apelyido ko, Tan. Oo. Tanggal ka. Tanggal ka. Hindi ako Pilipino, sasabihin na po. Inchik ka alam mo ka, John, yung katulad ng mga issue na yan, opinion ko, tingin ko, hindi factual yan. Ang factual kasi, ito, ang nanay mo Chinese, ang tatay mo Chinese. Pero hindi pa rin yan. Kasi ang ating konstitusyon nagsasaad. Okay, sige. Basahin natin sige. Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, property without due process of law. Okay. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, lahat yan, pag sinabing no person, kahit Amerikano ka, Kastila ka, Pilipino, kasama ka dito. Kasi it's specific kasi kung specific siya, no Filipino citizen shall be deprived of no person Hindi naman yata mahalo kaya si Alice Go kung hindi din sa Pogo. Ang Pogo, yung issue na yan, dead end sila doon. Kasi may lisensya sa Pagcor. At bakit wala sila silang ng Pagcor hindi naman pwede mag-operate yun. Kinuha pa nga ni probation lang yung binigay na permit. Provisional permit. Ano ang ibig sabihin na provisional permit? Yun ang sinasabi ni Alice Go. Ano ang ibig sabihin na provisional permit? May permit. Parang temporary. Pero ang sinasabi ng Pagcor, kahit na temporary permit, may permit. Ang temporary, ibig sabihin, binigyan sila
in lieu of a permanent permit. Kasi pinaprocess pa, sige, mag-operate na kayo, may temporary permit kayo. Katulad yan, nagpa-renew ka ng lisensya mo. Sabi ng LTO, wala tayong plastic card. So ito na muna yung papel. Temporary na license mo. Binigyan ka ng pambalot ng tinapa. Napakalapan pa, ganun pa kalapan, no? Alam mo, napakagulo nito. Hindi malaman talaga kung sino nagsasabi ng totoo, no? Hindi, kasi ang facts ganito, John, sabi, tama ka. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo kasi lahat sila nagsisinungaling. Kaya nga, di ba, pinanonood ko, kaya nagamon ng live. Kasi lahat sila, lahat sila, mayroong sariling opinion. Alam mo naman, malapit na yung halalan eh. Sa bagay. Grandstanding, no? Grandstanding. Sabi ko sa iyo, ako nakaano dyan. Sabi, ang facts, itong si Alice Go, na-register siya nung siya ay 17 years old. Pinarehistro ang kanyang birth certificate. Hindi nga siya, sabi niya, hindi nga siya ang nagparehistro. Siguro tatay niya at yung siguro maari kasi ang tatay niya may asawa na iba. May nilmusyon na kasambay, kasi siya naman ay anak ng katulong nila. Katulong. Naanakan. Okay. Yun na naman, inasabi niya na anakan lang. Naanakan lang. Pero malabas kaya nahiya siya na pag-usapan yan ngayon. Narehistro siya. Nakakuha siya passport. Nakatakbo siya sa halalan. Nang walang nag-file. Nag-file ng ano ba tawag na? Protest. Basing on her citizenship. Kasi alam ng mga kanya kalaban na siya ay taga-roon. Hindi raw siya kilala rin. Marami nagsasabi. Bigla lang daw sumulpot eh. Sabi nila yun. Sino nagsabi niyan? Taga-bandang Tarlac. Kung ikaw ba tumatakbong mayor, kalaban mo napakaraming pera, nakaparaming kwarta, na alam mo matatalo ka, gagawa ng paraan, hanapan mo ng butas na matalo mo siya, magpuprotesta ka. Pito ang naging kalaban niya, bakit isa doon walang nagprotesta? Hindi ba ano lang yun? Parang ghost na kalaban lang yun? Walang parang mga nuisance. Pare, ang makasagot doon kumilik, no? Ang sinasabi mo, hypothesis lang yan. That is not based on facts. Chismis, marites lang yan. Ni isa doon, sa pito niya naging kalaban, walang nagprotesta. At sinuportahan pa siya ng dating mayor. Nung nakaraang administrasyon. Ngayon, si Grace po, kilala ba niya tatay niya at nanay niya? Alam mo, si Susan ang kilala niya. Saka si PJ. Ang tawag kay Grace po, foundling. Nadampot lang siya sa basurahan. Dinampot siya sa basurahan. Kasi si Grace po, ang history niya, siya ay nadampot lang sa pintuan ng simbahan sa Haro, Iloilo. Yun ang sabi niya. Subsequently, siya ay inampon ni Fernando po at ni Susan Roses. May marites ako dyan. Shit. Kaya nga. Hindi natin banggitin yung marites na yun. Kaya nga, yun ang sinasabi niya. Yun ang claim niya sa Supreme Court na nagdesisyon naman in her favor. Kaya nakatakbo siyang pagka-presidente noong 20, ano ba yun? 16 ba yun? Okay, sige. So ngayon, itong Alice Go ba yan? Go.
Oo. Kilala niyang tatay at nanay niya. Ang hindi kilala, alam niya kung sino tatay at nanay niya. Dahil kumininto sa kanya ng tatay niya. Ang nanay mo ay kasambahay natin. Ito yung pangalan, nakita niya doon sa birth certificate na narehistro siya nung siya ay 17 years old. Okay. Ngayon, siya ay na-introduce sa negosyo nila nang siya ay edad 14. Oo. Nang sinasama siya ng tatay niya na pinakilala siya sa mga supplier ng mga baboy, supplier ng kanilang mga ginagamit sa kanilang farm. Mhm. So yung mga taong yan, they can testify in favor of Go. Mhm. Ngayon, isa pa yan na facts, ano? So, anong nakasaad sa ating konstitusyon kung sino ang citizen ng Pilipinas? Okay. Okay? The following are citizens of the Philippines. Section 1, Article 4 ng konstitusyon natin, ano? Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this constitution. Okay? Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. Okay. Oo. Okay? Those born before January 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Those who are naturalized in accordance with law. So, ano pa? Natural born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. So, nagawa ito lahat ni Go. Kasi derehistro siya nabigyan siya ng passport. Nakapag-file siya ng COC, walang nag-contest ng kanyang eleksyon. Lumabas na ngayon, marami diyan siyang makukuha na mga tao that would attest doon sa kanyang sinasabi na kanyang citizenship. Hindi mo naman pwede bawiin ang citizenship ni Go ng anybody or any Filipino unless you have proof. Kaya ang may burden of proof na sinasabi, sabi nila yan sa batas, na magpapatunay na si Go ay hindi citizen ng Pilipinas, na hindi siya Filipino citizen, kailangan may preponderance of evidence o preponderance. Marami kang ebidensya na magpapatunay na siya ay hindi citizen, na siya ay hindi Filipino citizen. Ay, meron siyang birth certificate ang dali namang, ang dali ipigay ng mga birth certificate Bakit sinabi naman ng sinabi mismo ng INISO, nakarehistro siya Hindi mo na ngayon mapipiki ang birth certificate kasi meron silang barcode. Hindi mo magagawa yan. Sinabi mismo ng INISO na meron siyang registered na birth certificate. Tsaka nabibili na raw ang pangalan daw, ha? Pare, dito sa Pilipinas, walang imposible. Pare, theory lang yan. Daw. Kaya nga daw Pero patunayan nila. Katulad yan ng nabibiling taking lisensya ng LTO. Mayroon pala tandaan yung tunay na lisensya kaysa sa peke. Parang yung documentary. Okay, sige. So ngayon, yung kay Go, meron siyang birth certificate na inisyo ng INISO. At nang chinek nila sa INISO, meron talagang record na may birth certificate na inisyo sa kanya. Ngayon, ang sabi ko nga, patunayan nila ngayon na si Go ay hindi Filipino citizen. Kasi kung ikaw nag-aakusa, kung sino nag-aakusa, yun ang may
burden of proof na sinasabi. Mm. Hindi sigo ang magpapatunay na ako Filipino citizen dahil meron akong birth certificate, meron akong passport na Filipino. Mm. Kayo ngayon ang magpapatunay. Kung kayo nag-aakusa sa akin na ako ay hindi Filipino citizen, patunayan nyo. Mhm. Pero walang patutunguhan itong hearing na ito. hearing. Mhm. Ito it's a waste of time, money of the taxpayers of the Philippines. Parang Wala sinabi mo, patutunguhan yan. parang sinabi mo, waste of time din yung PDEA leak. Ganon din. Walang patutunguhan. Mm. Pulos lang yan ay publicity. Malapit na ngalalan eh. Marami tatakbo eh. Hindi, kung patakbo tong si Ontiveros, hindi na makakatakbo eh. Baka gusto niya tumakbong vice president sa 2028. Pwede. Baka niya gusto niya tumakbong kongresista sa isang lugar habang nag-aantay siya ng 2028. Politiko yan, pare, yung mga yan. Maniwala ka, walang pupuntahan ito. Itong mga investigasyon na yan. Grandstanding lang yan. Kasi kung may kaso sila laban kay Go, di mag-file sila ng kaso. Pero niimbestigahan pa, tatutunayan pa nila yung... Ang investigasyon sa Senado, hindi mo pwedeng gawin na ebidensya yan sa korte. Ang korte, iba ang investigasyon. Iba ang mga pagtanong ng abogado. Hindi naman mga abogado yung mga yan eh. Ang pag nagtanong ang abogado, malaman. Merong trap. Hindi naman mga abogado yan eh. Anong sabi ngayon ng abogado ni Go? Kayo nag-aakusa. Mag-file kayo ng kaso at patunayan nyo na hindi siya citizen ng Pilipinas dahil mayroon siyang passport, mayroon siyang rehistrado siya. Paano mo babawiin? Bago mo mabawi yan, dadaan kayo sa karayo. Wala nang imposible kasi sa Pilipinas eh. Hindi pare, kasi ang pinag-uusapan dyan, due process. Due process. Bakit ko kanina? No person shall be deprived of life, liberty, property, or ano pang ik-ik. Without due process. Kaya yun eh, no? Medyo mukhang naghangga ka, Jake. Mukhang naglokoy net mo. Mukhang... Yung process yan eh. Ombudsman yan. Ano ang ebidensya? Yun lang naman ang... Hindi, puro siya ang sinasabi. Bagay nga, facts eh, no? Hanggat wala pa talagang desisyon, hindi ka pwedeng hanggang ka lang, haka-haka ka lang. Yun lang naman Di ba? Kung panonoorin mo yung hearing. Ang korte, iba kaysa sa hearing ng Senado. Ang korte, iba ang hearing sa Senado, iba ang hearing ng korte. Dahil sa korte, kailangan ang ebidensya mo, admissible evidence. Ang korte ang hihingin sa kay Go na file ka. Hindi yan citizen. Sige. Sabi ng korte kay Go, ito po ang aking sa birth certificate, ito may passport ako. Ito yung mga affidavit ng mga napuputol si Kajeg siguro yung signal. Kilala ko simula pa ng maliit akong bata. Ito mga supply. Dali lang. Itong internet natin. Dali lang. Napapapuro si Kajeg sa internet na bubutol. Hindi, maganda yung pinag-uusapan namin. It's proven eh. Yung usapan, kailangan ipaliwanag. Masalimuot yung pag-uusap. Pero, magre-recess ang magre-recess ang Senado. Kung saan mabibitin sa alanganin 3 months na tayong
bakasyon ng mga senador. Buti pa itong mga senador na ito, may bakasyon pa. Oh, ang laki na ng kinikita, may bakasyon pa eh. Kajek, sige tuloy. Okay. Oh. Pagdating yan sa korte, sige. Ayan, no? Kaya siguro, maraming nakakarinig sa amin na Okay ba? Dinig ako? Okay, dinig kita. Dinig mo ako? Dinig na dinig. Kaya lang naka-stop ka. Pero tuloy natin. Sige, Kajek. Tuloy tayo. Tuloy. Ayan. Okay. Yung pinag-uusapan natin itong kay Go, ano? Ngayon, pagdating yan sa korte, ang unang tatanungin kay Go, ito may kaso ka dito, ano ang yung counter affidavit? Oo. O sa ombudsman, o kung saan man, no? Kinukunik siya sa Pogo, ha? Kinukunik siya sa Pogo. Eh, ang Pogo nga, ano na eh, wala siyang connection sa Pogo eh. Wala siyang connection sa Pogo. Maliwanag na yon. Kaya hindi na yun ang issue ngayon na binabanata ng Senate eh. Kasi lumabas talaga na wala siyang kinalaman sa Pogo. Ngayon, citizenship ngayon ang issue nila. Citizenship. Kasi hindi sila makapaniwala. Maraming ari-arian itong si Go. Eh sabi niya, simpleng tao lang daw siya, mahirap. Mayaman siya. Yan pala, mayaman. Ang sinabi niya nga sa Senate, ang utang ko ngayon ay 190 million. Kung may magpapautang sa iyo ng 190 million, ibig sabihin ang net worth mo mas mahigit pa sa 190 million. 190 million. Okay. O ibig sabihin ang negosyo mo mas malaki. Ngayon, anong tinanong siya, anong negosyo mo? Magbababoy. Mayroon kaming babuyan. Textile. Gaano kalaki ang inyong babuyan? 2,000. So, label. Iba yung 2,000 na kakatayin na baboy, iba yung sow. Yung sow yung nanganganak na baboy. Ngayon, may kaibigan ako, nagpipigiri dyan sa Binangunan. Doon siya kumukuha kay Go ng matagal na panahon. Okay. Na inahin. Ang halaga ng inahin ngayon doon ni Go, nung bago magkaroon ng Asia flu, ano tawag dito? Asia swine flu. Na hindi pa sila naglaylo muna sa negosyo nila, 43,000 ang bawat isa na baboy. At alam mo kung saan nagagaling yung mga inahin? Nagagaling Netherlands yan, kinakarga sa aeroplano. Kilala yung Go na yan. Yung tatay niyan sa pagbebenta ng mga inahin sa industriya ng hog racing, ano. Kilala sila. Ngayon, maraming pera. Maraming pera si Go. Pag yung lang yung pinagtayuan ng Pogo na yung facility na yan. 7 hectares. Mga 53 million niya nabili. Binenta niya ng magkano niya nabenta? 80 ata o 90 million. So ngayon, walang issue doon sa pera. Meron siyang legitimate business. Hindi sila involved sa droga. Ngayon, pag dumating yan sa, okay, mag-file. Niwe-welcome nila yan. Mag-file kayo ng kaso laban sa kanya sa korte. Anong ipapile ng kaso? Questioning her citizenship. Eh, pag pinakitaan na ngayon ng mga, how can you dispute yung kanyang citizenship na meron siyang birth certificate? Unless na mayroon kang witness na magsasabi na siya ay hindi Pilipino. Ang nanay niya hindi Pilipina. Kasambahay daw eh. Kasal pa pala. Nasa sa kanila yan. Kaya ang sa akin, whatever it is, they have to prove otherwise.
Hindi ko kinakapihan. Siguro, ang sa akin lang naman tinitingnan natin kung anong nakasaad sa ating Sino daw dapat sisihin sa nangyari kay Go? Sabi ni walang Pineda sisisihin Nicodemus. dyan dahil yan ay Senate hearing yan na napunta lang doon sa katauhan sa isang resource person. Ang pag-question naging personal na. Actually, ang hearing nag-umpisa sa Pugo yung raid nung Marso. Totoo yun. Napunta lang doon dahil kini-question nila na ang lupa niya dati sa Kaygo, siya may-ari, naging mayor siya ng Bamban. Kini-question siya na bakit hindi niya alam. Hindi naman kumo mayor. Yung nasa Pasig dati Hindi kasi yung question permit Nabigyan ng permit ng munisipyo. Hindi naman magbibigay ang munisipyo ng permit nang wala silang babasihan ng pagbibigay ng permit. Ano ang unang basis nila? Meron ka bang kumpanya na nakarehistro sa Pilipinas? Check. Pangalawa, Pugo operation kayo? Okay. Mayroon ba kayong lisensya galing sa PAGCOR? Check. Anong dahilan ng mayor na hindi siya magbibigay ng permit? Mayroon kayong lisensya ang sinasabi, na nagaling sa PAGCOR. Banang Pogo rito sa Pilipinas nung i-apply na yung permit. Wala pang ban. Hanggang ngayon hindi ban ang Pugo sa Pilipinas. Marami pang nag-ooperate. Mayroon pang 33 na Pugo operators na nag-ooperate sa Pilipinas ngayon. Ang isa sa pinakamalaki dyan sa Cavite. Yung Island Cove na inalok ni Mr. Rimulya. Doon kayo. Sa Cavite. Yun ang pinakamalaki na Pugo operation. Hindi bawal sa Pilipinas ang Pugo. Sa China, bawal yan. Kaya ilang beses na nakiusap sa atin ang Chinese government na ipatigil ang Pugo operation sa Pilipinas. Kasi ang target market nila, China. Sa China, bawal ang sugal. Ang nagmamaniobra, ang nagtatrabaho sa Pugo, Chinese Bakit? Ibig sabihin yan, kung Chinese siya, sanction siya ng gobyerno nila. Kaya nga nagpunta sa Pilipinas yan kasi doon sa kanila bawal Bawal ang Pugo sa China Kaya noong pang panahon ni Duterte, ang Chinese government nakikiusap na sa atin na ipagbawal ang Pugo. Sa record yan. Kung titinan mo yung Pugo operation, nasa record yan na bawal sa China ang online gaming. Kaya nilagay nila yan sa Pilipinas. Tama yun. Patutunayan ni Go, patutunayan ng mga senador na dapat hindi si Go ang nagbigay ng tawag dito, nagbigay ng pahintulot na maitayo o maupahan yung kanyang lupa. Kasi ang question ito pare, pag sinabi mo mayor's permit, nang siya ay mayor, nagbigay siya ng permit. Oo. Okay? Ang sinasabi, pinagbasihan, isa siya sa Pogo, ang pinagbasihan nila, yung license ng PAGCOR. Okay? Binigyan nila ng permit. Legal ka bakit dinideny ng PAGCOR na walang permit? Ang sinasabi ni Go, hindi naman pwede mag-operate ang Pugo nang walang permit sa PAGCOR. Kasi alam mo nangyayari lang pag naalalaman mong bawal kasi nabubuko. Hindi, kasi ganito. Sabi nga doon sa
nagbigay sila ng permit ang ano po, City Hall ba yan o munisipyo? Municipal permit because ang pinagbasihan nila ang pinakita na license ng PAGCOR. License to operate. Kasi wala kang rason na hindi magbigay ng permit kung may license to operate. Mayor's permit ang hiningi ata doon o business permit. So yun ang pinagbasihan. Ngayon, kung may nag-claim na wala, hindi patunayan nila. Ano ba ang dinala doon na permit sa kay Mayor Go na pinagbasihan lang na mag-issue ng mayor's permit? PK ba yun? Di may problema ang PAGCOR ngayon. Napipiki pa lang ng permit ang license to operate. Yun ang ano. Yun pero ang sasabihin ko, Kadyon, itong kaso na to, maniwala kayo o hindi, pag ano tawag sa sesyon, nagtapos na yung sesyon ng Senado, malapit na. Tapos na. Wala na yan. Makakalimutan na yan. Hindi kaya magkaroon ng ano riyan, magandang kasunduan yan. Hindi natin mabuting usapan? Kaya hindi nga natin alam. Pero yan alam mo, tapos na yan. Kahit na yung PDLX yan, wala yan. Hindi, wala rin kinahit yung PDLX eh. It's a waste of time and money. Kasi wala namang patutunguhan eh. Wala namang makukonvict dyan eh. Nasaan na si Kibuloy? Parang sinabi mo, diversionary tactic yung nangyayari. Pag ipag-usapan natin si Kibuloy. Nakahang si Kajig. Nagloloko internet niya siguro. Ayun nga, pag pinag-usapan natin si Kibuloy, yung binabanggit ni Kajik bago siya nag-hang. Yan. Okay na, Kajik. Naputol ka kay Kibuloy. Natuloy mo si Kibuloy. Ang dapat pag-usapan ngayon, nasaan na si Kibuloy? Nawala na sa sirkulasyon, di ba? Sirkulasyon. Wala na eh. Wala na. Hinanap pa na si Kibuloy. Nadala na sa, ano sabi mo kanina, magagandang usapan o ano yan? Magandang usapan, tsaka maayos na kasunduan. Mabuting usapan, tsaka magigandang kasunduan. Kibuloy, wala na. PDLX. Wala na rin. Ginulo ni Morales. Jinggoy, si Jinggoy. Itong si Morales. Okay. Si Morales, ito lang yung facts dyan eh. Pinatunayan lang ni Morales na yung leaks na yan, yung Xerox copy na yan, na may pirma niya, na pre-operation report, na siya gumawa niya ng 2012. Okay? Yun ang parang sinabi niya doon eh. Ako gumawa niyan. Tinignan ng pirma, pirma ko to eh. Okay? Pero hindi naman natuloy yung operation. Dahil? Yun lang ang role ni Morales doon. Sino pa? Jonathan Morales, no? Hindi naman natuloy ang operasyon. Okay, in-stop ng kung sino man mataas na mga opisyalis. Okay? Ikaw naman, sumusunod ka lang pag sinabi sa'yo, oy, huwag mo na gawin yan ha. Huwag mo na. Tama na. Boss, sige. Kasi wala ka namang mahihita doon eh. Wala ka namang kikitain doon kung pinatigil sa'yo ng boss mo yung operasyon eh. Ngayon, lumabas yan dahil kay Maharlika. Si Morales, nakita niya, pirma ko yan eh. Okay? So, kinlim yan na sa kanya. Pero wala. Ayun. Tuloy mo ka, Jake. Nagyan na gano'n eh. Naputo na naman siya. Hindi naman niya inukusahan si Bongbong Marcos. Okay. Hindi naman niya inukusahan si Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine. Okay? Pero, siya ang naiipit ngayon. Siyempre. Nagano siya, tumistigil kasi ang mga kalyado ni Bongbong Marcos, kailangan
patunayan nila na masamang tao itong si Morales. Kaya kahit anong sabihin nito, hindi totoo. Kaya lang, sa korte talaga, sa court. Pag ganyang secondary evidence na pinatunayan mismo na gumawa, kahit Xerox copy yan, acceptable evidence sa korte yan. Ngayon, sabi mo kanina, cover up. Okay? Cover up sa ano? Kadihon. Yan, kay Kibuloy. Kay Kibuloy. Okay? Hindi cover up kay Kibuloy. Cover up na hindi na-deliver yung 20 pesos na bigas. Diversionary tactic. Magiging 30 naman daw. Cover up sa malapit na tayo magkakaroon ng mga brownouts dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Oo. Cover up sa dumadami, yung siga doon, sabi niya nung isang araw, yung kahirapan na sa Pilipinas ay haka-haka lang. Hindi totoo. Okay? Diba sabi niya, bobo. Oo. Pero ang statistics, mataas pa rin yung incidence ng poverty sa Pilipinas. Kahirapan, Kahirapan. Cover up yan na wala silang masyadong nagawa itong administrasyon na to para pataasin ang antas ng pamumuhay ng taong bayan. Okay. Cover up lahat yan. Cover up na ang presyo ng bilihin ay sobrang mahal. Iyon ang mga bagay na tayo nililibang nila sa mga Senate hearing na yan. Babanatan yung si Go, sino yung Morales, yung sa West Philippine Sea, kung sino-sino yung mga hearing na tinatanong, pero lahat yan cover up. Kasi ang tinatanong ng tao ngayon, ay nasaan na yung 20 pesos na bigas? Sabi mo, gagawin naman na 30 pero iba yung 20 kaysa 30. 10 piso taas nun 10 piso taas nun. Pero may magandang balita pa. Magandang balita. 500 pesos yung discount natin mga senior citizens sa grocery. Kung may pang-grocery ka. Pag 500 pesos, gaano kalaki yung na-grocery mo na binigyan ka ng 500 pesos? Yun ang tanong, no? Magkano yan, no? Dahil hindi naman bumili ka lang ng worth 600 na grocery, binigyan ka ng 500 na discount. Lugi pa. Lugi ko. Lahat yan, balita lang. Pero sa katotohanan, ano ba pakinabangan ko dyan sa 500 pesos? Ibig sabihin siguro, bibili ako ng 20,000 worth na grocery bago ko makuha yung 500 na discount. Saan ka kuha ng 20,000, senior citizen? Walang maliwanag na ron. Yun din Ako, kung 500 pesos yung discount ng senior citizen sa pamimili niya sa groceries, magkano yung bibili niya, gagastusin niya para ma-discount ng 500? Baka 30,000 ang bibilhin mo ka doon para makuha mo yan. Saan ka kukuha ng 30,000 na pang-grocery? Kung 20% yung discount mo sa pinamili mo, yung 500, no? Paano mo kinuha yun? Paano mo kinampit yun? Mabuti kung ikaw ay senior citizen na katulad ni Henry C. Katulad ka ni Ramon Ang. Saan ka? Hindi pabili nga ng gamot. Wala ka Tapos sasabihin nila na mayroong discount. Basahin mo na yung mga dyan. Meron bang nag-text sa'yo? Hindi. Ito, mga naka-watch lang sa atin. Tinitignan ko nalilibang ako rito. Ito si Edwin Reyes. Tapos si Evangeline Correa. Si Ma'am Pepe Pineda Nicodemus, nagtanong siya sino dapat siya nangyari kay Go? Ayan. Tapos si Cooper Kaulugan, naka-shoutout sa atin. Tapos si Claire Cupasasinto. Ngayon, yung kay Go na yan, mawawala lang yan na parang bula. It will be an issue. Sabi nga, fairy tale story. Kaya nga, paano mo ngayon patunayan
Kasi ang burden of proof, pagkaganyan ng mga question, kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ay may ebidensya. Kasi simple lang naman ang ano ni God yan eh, ang depensa. Ito aking birth certificate, ito passport ko, ito ang affidavit ng 20 katao na kilala ako ng maliit pa ako. Eh kung lumitaw pa nanay noon, di tudas na. Ngayon, itong mga senador, pagkatapos ng hearing na yan, wala na silang pakialam doon. Kaya sabi ko, nasa na si Kibuloy eh. Dati, mainit sila kay Kibuloy. Kailangan umattend ka, isasampina ka namin, may warrant of arrest ka. Hindi, biglang napunta sa PDEA Leak eh, si Kibuloy. Kaya nga. Si PDEA Leak. Pero ang isa lang dyan na nagbigay sa atin ng pagtatanong sa ating kaisipan, itong PDEA Leak, ito kayang aming Pangulo ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Negative daw eh. Ito ba aming Pangulo ay addict na dati ng cocaine? Pare, yung mga urine test na yan, wala yan. Pupunta ka doon, may dalang tao, pare, ikaw umihi dyan. Pero pag kinunan ka dito sa buhok mo, iba yun. Tsaka sa dugo, no? At saka sa dugo, ibang usapan yon. Positive, lalabas ka talagang positive. Kasi hindi alaga naman na ihi ka sa harap ng nurse o sa harap ng doktor na magda-drug test sa'yo. Hindi pupunta ka sa CR, may nag-abang na pala doon na isang tao. Ito yung ihi mo. Ano naalala ko yung doktor na kukuha ng drug test sa'yo, hawakan yung titi mo at saka siya mismo mag-ano. Sa magtataktak no? Yung magtataktak. Tama rin. Sabi nga, walang imposible sa Pilipinas. Hindi lalabas talaga na negative. Kasi hindi, nag-switch bagay. Bakit? Hinawakan niya ba yung it ni Bongbong Marcos? Baka kung babae pa yung doktor, dahan lang baka... Hindi. Okay na yan. Bigyan natin bago tayo magtapos. Ito, tingnan natin yung pagkakasipa kay Ito, bitin tayo ng konti rito. Pagkakasipa rito kay Subiri. Ano nakikita mo dyan? Ito, Kaya cover up lahat, no? Cover up. Ang talagang layunin nila, John, charter change. Yung pagkasipa kay Subiri kasi hindi niya sinusulong ang People's Initiative. Charter change. Kasi ang target talaga nila dyan, palawigin ang kanilang mga termino. Okay? Magkakaroon ng transition government. Kung maging parliamentary tayo, palawigin ang termino nila. Uupo sila sa parliament. Hindi rin kasali yun eh. Ang sinag-uusapan niya, economic provision eh. Wala naman daw yan eh. Sabi lang nila yan. Pero pagka nabuksan na yan, paano mo pipigilan? Okay? Baguhin natin yung economic provision. Yun pala ang ating term of office, may diferensya, kailangan. Baguhin na natin kasi ganito na yan. Baguhin na natin yung ating forma ng gobyerno. Ibig sabihin nakasingit yun? Lahat yun, nakasingit yun. Yun ang purpose yan. Pero sa akin, kasi pag binuksan mo na yan, yung People's Initiative, open na yan sa bagong konstitusyon. Re-revisnahin na lahat ng laman ng konstitusyon yan. Baka pati yung pagdeklara ng martial law, sabihin na dati may concurrence pa ng Congress at Senate, ngayon baka wala na eh. Pero para sa akin, Kajek, ilalagay mo yung may political provision doon, okay ako eh. Kasi alam mo pare, Senado natin, talagang, gusto mo talagang gibain mo na yung Senado eh. Alam mo, gusto natin, ang aking pananaw, gusto ko talaga baguhin ang ating konstitusyon dahil merong mga infirmities hindi na naaayon sa panahon ngayon ng ating konstitusyon. Hindi, sabi naman. Ang ibig sabihin dyan,
Oh, Ang completely na relevance, Oh. ang relevance sa panahon ngayon, hindi na relevant, ano? Katulad ng foreign direct investments. Hindi na, katulad ng ibang bansa na tumatanggap sila ng 100% na investors. Katulad nga ito, sabihin ko sa iyo, ang isang development. Tinaas ng Amerika ang taripa sa maraming produkto na gagaling sa China. To be specific, electric vehicles. Yung mga kotse na electric ang kanil. Kaya mga sasakyan. Nawala ka, Kajik, ha? Nawala. Napuputol yung net mo. Ganda yung nag-uusapan natin. Hindi sa akin, siguro, hanggang hinihintay ko makabalik si Kajik. Kung tungkol sa sinasabing, economic provision, okay tayo ron. Ngayon kung nagdududa... Silang ginagamit, no? Yung mga solar panels. Okay. Napuputol si Kajik. Pero hanggang napuputol si Kajik, basahin ko muna itong naka-WhatsApp yan. Ito si Eliseo Gargaritano. Good PM, mate June. Congrats to your afternoon Facebook show. God bless, sabi niya. Nawala si Kajik. Hanggang ako, nawala na rin. Nadolo ko yung net, yung internet. Tapos nanonood sa atin si Den Stonel. Naka-WhatsApp. Kajik, saan ka na napunta? Naputol, wala na si Kajik. Nagloloko kasi yung internet ngayon. Totoo, bago kami magbitawan ni Kajik. Narinig mo, okay. Dinig na dinig. Okay, sige, tuloy. Kaya lang, nawala ka sa screen. Dagdag lang tayo ng konti minuto sa programa natin, Kasi ito, mahalaga itong sasabihin ko. Katulad noong isang araw, nagpalabas ng taripa ang United States. Si Joe Biden, presidente ng US, laban sa China. Mga produkto na gawa sa China. Pero bago pa yan, naalam na ng China na maglalabas sila ng taripa. I-increase nilang taripa. Katulad ng electric vehicle. Kotseng electric gawa sa China. Pag dinala mo sa Amerika, kung ang halaga niyan $10,000 lang sa China, pag dinala mo sa US, maging $20,000 na ang halaga, no? Ang ginawa ng China bago lumabas yan, nagtayo sila ng mga pabrika sa Mexico. Okay? Okay. Nagtayo sila ng pabrika. Electric vehicles din, ha? Tinayo nila. Okay. Tinayo nila. Mga battery, mga solar panels na yan. Yung lahat ng tinaasang taripa. Okay. Pagtayo nila sa Mexico, nagtayo sila ng mga factory doon. Ang Mexico, mayroong tinatawag sa Amerika na NAFTA, North American Free Trade Association. Okay. 3 bansa ang kasama diyan. Canada, United States of America, at saka Mexico. Okay. So, anong ginawa ng China? Nagtayo doon. Ngayon, pagka ang manufacturing sa Mexico na, made in Mexico na, hindi na made in China yung produkto doon. Okay. Edi, pwede na nila ngayon i-export sa Amerika nang walang taripa. So, na-anticipate na nila. So, yun ay ganon katindi itong mga Chinese na mag-anticipate sa negosyo. Kaya nila nagtayo na sila at ngayon, tuwang-tuwa naman ang Mexican government kasi maraming pumapasok na investment sa kanila, maraming mga Meksikano na magtatrabaho ngayon doon sa mga factory na tinatayo ng China. Ngayon, yun ang problema natin sa Pilipinas. Kailangan natin maraming investors. Maraming magtatayo ng mga pabrika dito. Kaya pumasok yung Chacha. Economic provision. Kaya pumasok ang Chacha. Kasi ako, wala akong tutol sa Chacha. Pag nagkasakit ka dyan, may mga sakit na
katulad ng malaria, napakapait ng gamot ng malaria. Sakit, aprobado ni yung sa marijuana. Okay. Yung cannabis, yan ba yung cannabis bill yan? Cannabis, okay. May gamot na mapait. Ha? Parang ganun yan eh. Kung ano ba lang layunin nitong administrasyon o nila tinatawag na kahit si Speaker Romualdez na yan, na gusto nila ng term extension na wala ng term limits, yun ay katulad ng isang mapait na gamot na pag ininom mo, gagaling ka. Di ba? Isa naman, wala kang gamot na iinumin, magpapatuloy tayo sa ganitong klase ng konstitusyon. Ito pa rin ang susundin natin na konstitusyon na ang ating mga kapitbahay na open ang trade nila, Vietnam, Thailand, lumalago ang kanilang ekonomiya at kabuhayan ng mga tao. Alin ang pipiliin mo? Di ba nila, extend yung term nyo, okay lang yan. Basta kailangan gumanda ang ekonomiya namin sa Pilipinas. Ako nga, sabi ko nga, Kajik para sa akin, kaya nakikita ko talaga yung nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa Senado. So, masabi ko nga, dapat talaga mabuwag na Senado. Dapat magagaling, nahaluan na mas maraming kamote. Sayang, dapat mabuwag ang Senado. Dapat yan ay isa na lang. Kasi karamihan, dalawang bansa na lang ata sa mundong ito na parehas ang sistema sa atin, yung United States of America, tayo. Karamihan ng mga bansa, pulos sa parliament. Kaya madali ang pagpasa ng mga batas pag iisang unicameral na lang iisang pag-uusap, isang body na lang ito ang nangyayari. Iba yung version sa Senado, iba version sa Kongreso. Ay, naku, Kajik. Mahaba na yung pinag-usapan natin. Di ba meron pa tayong susunod na Webes. Baka okay. Ito si Dan Stonel, nanonood siya from Tondo. Shoutout sa mga nanood sa amin, makinig ni Kajik Cortez. Panoorin niyo yung replay. Maganda yung tinatalakay namin tungkol dito sa nangyayari rito sa ating bansa. Maraming issue na pinag-uusapan. Kajik, paalam na tayo. Sige. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa amin saan ka magdako ng mundong ito. At sana sa susunod na linggo, samahan nyo kami uli sa isang oras na pagtatalakay sa mga mahalagang isyu na nakaapekto sa ating bansa. Itong inyong lingkod, Jay Cortez. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, ito po ang inyong kadyo sa programang Gulpe de Gulat at Truth and Knowledge. Nagsasabi po sa inyo, lagi tayo maging maaral, mapagmasid. Pag-aralan natin yung mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. At siyempre po, manatili tayong atas sa pagbibigay ng opinion, malayang pamamahayag. Para mabalansin natin ang mga nangyayari po sa ating bansa. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. Salamat, Arnie. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat.